Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 72 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, si Goratra Mellowart, ang pinuno ng mga Harpy, ay nag-anunsyo na nakapagpasya na sila kung lalaban ba sila o hahanap ng mapayapang solusyon sa pamamagitan ng negosasyon. Agad na nagtanong si Mimori kung ano ang naging resulta. Ipinaliwanag ni Goratra na sina Geo at Kill ay bumoto pabor sa pakikipaglaban, habang sina Liselotte, Kokoroniko, at Amiya naman ay bumoto para sa negosasyon. Pagkatapos, ipinahayag ni King Zek na kahit hindi nagkakaisa ang lahat sa naging desisyon, ilalaan pa rin ng kanilang bansa ang lahat ng kanilang pagsisikap upang maresolba ang problema sa pamamagitan ng negosasyon. Hinimok niya ang lahat na isantabi ang anumang natitirang galit o sama ng loob at magkaisa bilang 7 lights sa nalalapit na negosasyon. Humingi ng paumanhin si Amiya kay Belzigia Dono at ipinaliwanag na marami sa mga Lamia ay may maliliit na anak. Marami rin sa kanila ang kabilang sa hukbo, kaya kung mamamatay sila sa labanan, maraming bata ang mawawalan ng kanilang mga magulang. Sumang-ayon si Liselotte at sinabi niyang kung maaari nilang lutasin ang problema nang hindi isinasakripisyo ang kanilang buhay, iyon ang pinakamainam na paraan. Sa isang kumpiyansang ngiti, tiniyak niya kay Amiya na bilang tagapamagitan, hindi niya hahayaang may mamatay at gagawin niya ang lahat upang makamit ang isang mapayapang kasunduan. Pagkatapos ay humarap si Liselotte kay Mimori at sinabi na nakakalungkot dahil hindi na niya magagamit ang kanilang grupo para sa sarili nitong mga plano. Ipinaalala niya na nabigo ang mga plano ni Mimori dahil naroon siya, isang taong kayang makita at maintindihan ang kanyang mga makasariling pakana. Sinabi rin ni Liselotte na kailangan nilang agad pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang at hindi na kailangang isama sa usapan ang isang makasariling tagalabas. Galit na tinawag siya ni Geo na isang batang gagamba. Ngunit inamin ni Mimori na tama si Liselotte. Alam niyang isa siyang tagalabas at sumang-ayon siyang mas mabuting maresolba ang problema nang walang pagdanak ng dugo. Taos-puso niyang hiniling na maging matagumpay ang negosasyon. Sinabi rin ni Mimori kay King Zek na natupad na nila ang kanilang layunin sa bansang iyon at, dahil sa mga plano ni Liselotte para sa hinaharap, maaaring maging pabigat na lamang sa bansa ang si King Squadrons. Humingi ng paumanhin si King Zek dahil maaaring magmukhang itinataboy nila sina Mimori at ang kanyang mga kasama. Pagkatapos, iniabot niya kay Mimori ang isang kwintas at nangakong siya mismo ang mananagot sa pagprotekta sa Divine Beast hanggang sa dumating ang tamang panahon. Kapag dumating na ang oras na yon, malaya silang makakabalik sa bansa at tiyak na papapasukin silang muli. Napagtanto ni Mimori na ang kwintas ay isang susi. Yumuko siya bilang pasasalamat at hiniling kay King Zek na alagaan ng mabuti si Nyaki. Sa labasan ng lungsod, lumuhod si Mimori at marahang hinawakan ang kamay ni Nyaki. Sinabi niyang sigurado siyang magiging maayos din ang lahat. Sumang-ayon si Nyaki at taimtim na nanalangin para sa magandang kapalaran ng lahat. Sinabi ni Mimori na hindi siya magpapaalam. Sa halip, kumaway siya bilang huling pamamaalam kay Nyaki, gayon din kina Geo at sa asawa nito. Habang paalis siya sa country at the end of the world, inamin ni Mimori na gusto niyang lipulin agad ang tinatawag na 13th Cavalry Regiment. Ngunit nagpasya siyang unahin muna ang mga bagay na kaya nilang gawin sa kasalukuyan. Samantala, nagtanong si Nyaki kung ang bago niyang tungkulin ay ang pagbubukas at pagsasara ng pinto tuwing may envoy na papasok o lalabas ng bansa. Kinumpirma ito ni Liselotte at sinabi na yon muna ang kanyang trabaho at ituturing niya itong tunay na gawain. Agad namang sumaludo si Nyaki at masayang nagsabing naintindihan niya. Ipinaliwanag ni Liselotte na magiging abala na sila. Babawasan nila ang kanilang mga hukbo at iwan lamang ang mga mandirigma ng Imperial Guard. Kailangan nilang ipakita sa kabilang panig na taos-puso ang kanilang hangarin para sa kapayapaan at patunayan na mapayapa ang kanilang mga puso. Pagkaraan ng 3 araw, isang tauhan ni Liselotte ang nagmamadaling dumating at nagdala ng nakakagulat na balita. Nawala sina Geo Shadowblade at Killmail, kasama ang bands of the Shining Leopard at Horses. Agad na nagtanong si Liselotte kung ano ang nangyari.
Ipinaliwanag ng kanyang tauhan na pinaniniwalaang umalis sila sa ilalim ng takip ng gabi upang hindi matuklasan. Mabilis na nag-utos si Liselot na tipunin ang bands of the Shining Dragon at Shining Serpent. Gayunpaman, mahigpit niyang ipinagbawal ang pagdadala ng anumang armas. Inutusan din niya silang hanapin si Loa at ipunin ang Giant Wolves. Nang mapagtanto ng isa sa kanyang mga tauhan na balak niyang habulin sina Geo at ang iba pa, nagulat ito. Mariing ipinaliwanag ni Liselote na balak nilang makipaglaban sa mga tao at kailangan niya silang pigilan bago pa mahuli ang lahat. Matapos tipunin ang lahat, muling nagbigay ng malinaw na utos si Liselote. Walang sinuman ang dapat magdala ng armas. Sasakay ang mga Lamia at Dragonfolk sa Giant Wolves hanggat maaari silang magsiksikan, habang maghahanap naman ang mga Harpy mula sa himpapawid. Kailangan nilang mahanap ang puwersa ng Goddess bago pa sila maabutan ni Geo at ng kanyang grupo at ipaalam sa mga ito na wala silang balak makipaglaban. Tinanong ni Cerberus Loa kung balak ba ni Liselot na pigilan ang sarili nilang mga kakampi. Sumagot si Liselot na ginagawa niya ito para sa kapayapaan ng kanilang bansa. Pagkatapos ay inutusan niya si Idata na buksan ang tarangkahan, habang mabilis silang umaalis sa bansa. Napaisip si Liselot kung bakit walang naniniwala sa kanya. Kumpiyansa siyang maaayos niya ang lahat gamit ang kanyang husay sa pakikipagnegosasyon. Ngunit biglang nakarinig si Lo ng malakas na yabag ng mga kabayo. Sa malayo, nakita nila ang mga sundalong naghahanda ng kanilang mga pana. Agad na nag-utos si Liselot na itaas ang puting bandila. Tanging ang mga nilalang na pinakamalapit ang anyo sa mga tao ang dapat lumapit, habang ang iba ay kailangang manatili sa likuran. Nang makita ito ni Micaela Eucalion, nagbigay siya ng senya sa kanyang mga sundalo upang ibaba ang kanilang mga armas. Napangiti ng maluwag si Liselot nang makita niyang naunawaan nilang wala silang masamang balak. Nagbabala si Amia kay Liselot na napakapanganib para sa kanya na lumapit ng mag-isa at hiniling na samahan siya. Ngunit ipinaliwanag ni Liselote na yon mismo ang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-isa. Isa itong pagkakataong maaaring minsan lamang dumating sa buhay niya at kailangan nilang kumilos agad. Mabuti na lamang at mukhang hindi pa nakakaharap ni Geo ang mga puwersa ng tao. Kailangan niyang makipag-ayos ng mabilis upang maipaalam kina Geo na hindi na nila kailangang lumaban. Lumapit si Liselot kay Micaela Eucalion. Bumaba ito mula sa kanyang kabayo at ipinakilala ang sarili. Sinabi niyang siya ang ikalawang anak ng pamilya Eucalion sa kaharian ng Alyon, ang Commander-in-Chief ng 13 Cavalry Orders at Commander ng 1st Cavalry Regiment. Ipinaliwanag niya na dahil nagtaas ng puting bandila si Liselote, hindi niya inaakalang isa lamang silang grupo ng mga halimaw na may balak umatake. Napansin din niyang wala silang gintong mga mata, kaya naisip niyang nagmula sila sa country at the end of the world. Ipinakilala naman ni Liselot ang sarili bilang isang Arachin na nagngangalang Liselot Onic, ang Chancellor ng country at the end of the world. Una niyang ipinahayag ang kanyang taos-pusong pasasalamat dahil naunawaan ni Micaela ang kahulugan ng puting bandilang kanilang itinaas. Ipinaliwanag ni Micaela na sa kanyang paglalakbay ay nakatagpo siya ng mga Harpy mula sa kanilang bansa. Sinabi raw ng mga ito na nais nilang lutasin ang problema sa pamamagitan ng negosasyon kaysa sa labanan. Nang marinig iyon ni Micaela, agad siyang nagmadali upang makipagkita sa kanila. Sa loob-loob ni Liselote, napagtanto niyang tama ang kanyang plano. Sa sobrang saya, sinabi ni Liselot na matagal na niyang pinapangarap ang araw na maaari siyang makipagkamay sa isang tao ng mapayapa. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Micaela. Nakangiti niyang sinabi na ang mga naninirahan sa country at the end of the world ay mga hangal na madaling malinlang. Hinawakan niya ang kamay ni Liselote, dahilan upang agad na mabahala si Amia. Biglang naglabas ng kutsilyo si Micaela at itinapat ito kay Liselote. Binalaan niya si Amia na huwag lalapit. Kapag gumawa ito ng kahit isang hakbang, papatayin niya ang Chancellor. Habang hinahalughog niya si Liselote, nakita niya ang kwintas na susi na ibinigay ni King Zek. Agad niyang napagtanto na gamit ang susi. Hindi na nila kailangang hintayin ang Divine Beast upang makapasok sa bansa. Mapait na nagsalita si Micaela tungkol sa Sixth Order at inakusahan ang mga ito na itinuturing ang Divine Beast na parang pagmamay-ari lamang ng kanilang sariling pangkat. Sinubukan ni Liselot na makipag-usap at ipaliwanag na maaaring may hindi pagkakaunawaan. Ngunit mumiti lamang si Micaela at sinabi sa kanya na siya ang nagkamali ng pagkakaintindi at siya na ang natalo. Isang sundalo ni Micaela ang nakapansin na si Liselote ay isang babaeng demi-human.
Nagsimula silang magsalita ng mapanghamak tungkol sa mga demi-human at ituring sila na parang mga bagay lamang, sa halip na mga nilalang na may sariling damdamin at dignidad. Para sa kanila, ang mga naninirahan sa country at the end of the world ay mga bihira at kakaibang nilalang na maaari nilang pagsamantalahan. Desperadong sinubukan ni Lancelot na pakalmahin ang sitwasyon. Nakiusap siyang pag-usapan muna nila ang lahat at iginiit na mabubuti at mapayapa ang mga taong naninirahan sa kanilang bansa. Naniniwala siyang kung bibigyan lamang nila ng pagkakataong makilala ang isa't isa, mauunawaan din nila ang isa't isa. Ngunit sa halip na makipag-usap ng maayos, nagtanong si Michaela kay Lancelot ng isang malaswa at mapanlait na tanong tungkol sa posibilidad ng pakikipagtalik sa pagitan ng isang Arachin at isang tao. Nabigla at nasaktan si Lancelot sa tanong. Tinanggihan niya ito at galit na sinabi na tumigil na sila. Iginiit niyang kailangan niyang makipag-usap sa isang matinong tao, dahil wala nang saysay ang pakikipagnegosasyon sa kanila. Sa halip na makinig, sinuntok siya ni Michaela. Paulit-ulit niyang hinihingi ang sagot sa kanyang tanong habang patuloy na sinasaktan si Lancelot. Sa bawat suntok, lalo lamang siyang nawawalan ng pag-asa, habang ang mapayapang negosasyong pinangarap niya ay nauwi sa isang malupit at nakakatakot na pagtataksil, at iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.